Nasunog ang bahagi ng isang paaralan sa Malabon kagabi. Susuriin ng Bureau of Fire Protection ng electrical system ng Gusali kung saan nagkasunog. Live mula sa Malabon, may unang balita si James Agustin. James, suspendido na ba ang klase riyan? Ivan, good morning. Yes, suspendido na muna ngayong araw yung face-to-face classes dito sa Tinajeros Elementary School sa Malabon. Pero modular learning na muna ipinatutupad doon sa mga estudyante. Ibig sabihin po niyan ay sa pamamagitan ng mga modules ay maaari makapag-aral yung mga estudyante sa kanilang mga bahay at makagawa ng kanilang mga assignments na ibibigay ng kanilang mga guro. Patuloy naman, Ivan, yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy yung sanhi ng apoy na tumupok nga sa ilang classroom dito sa eskwelahan. Iginagulat ng mga residente nang biglang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tinajeros Elementary School sa Malabon, bandang alas 11 kagabi. Itinaas ang unang alarma. 3 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, 8 naman ang fire volunteer group. Tumagal ng halos 30 minuto bago tuluyang napula ang apoy. May narinig po akong sumisigaw, then sabi tulong daw. Yung lumabas po ako, nagtawag na po ako dyan sa mga tao para magtawag po ng rescue. Then niya po, yung pinuntahan ko na po, nakita po malaki. Ang security guard ng eskwelahan na si Mark, muntik pang mabagsakan ng kisame ng nasusunog na classroom. Tinulungan siya ng barangay tanod na nakatalaga sa lugar. Nagulat na lang po kami, may bigla po kasi sumabog. Tapos biglang na lang po yung apoy. Sinubukan po namin apulayin po yung apoy, kaso po malaki na po talaga eh. Hindi na po namin naagapan. Sabi ko, patayin mo na lahat ng mga breaker. Ako lang bahala sa gate para dumating lahat ng mga bomber. Papapasukin natin. Ayon sa BFP, natupok ang 2 classroom, isang storage room at isang comfort room sa ikatlong palapag ng Veterans Building. Inaalam pa nila ang sanhi ng apoy. Under investigation pa siya ng arson natin para at least safe tayo po. Medyo nahirapan dahil pagdating namin, totally burn na yung isang room. Pero nakaya naman namin. Sabi ng BFP, kailangan na muna masuri ang electrical system ng Gusali kung saan nangyari ang sunog. Dahil naman sa insidente, kanselado ang face-to-face classes ng mga estudyante ngayong araw sa Tinajeros Elementary School. Modular learning na muna ang ipatutupad. Close muna natin yan dahil papacheck pa natin yung electrical system nila kung ano yung naapektuhan po. Samantala, Ivan, nakatakdang bumalik yung mga taga Bureau of Fire Protection dito sa Tinajeros Elementary School ngayong umaga para doon sa isasagawa nilang karagdagang investigasyon. At kahit nag-anunsyo na yung eskwelahan na suspendido na muna yung face-to-face classes, napansin natin na may ilan ng mga estudyante na nagtutungo pa rin ngayong umaga dito sa eskwelahan. Yan muna yung latest sa sitwasyon mula rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, ilan sa kabuuan yung classroom na nasunog at paano magiging diskarte ng pamunuan ng eskwelahan? Lalo't ito, patapos na tayo eh. Yes, Ivan, ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 classroom yung naapektuhan talaga, bukod pa yung storage room at yung comfort room. Sinubukan natin na makuha yung panig ng pamunuan nitong eskwelahan, kung paano yung magiging diskarte, pero wala pa silang tugon sa atin. Pero definitely ngayong umaga na ito, ngayong araw, ay hindi magagamit na muna itong buong building na ito na parte lamang nitong compound nitong eskwelahan. Dahil hindi lamang yung electrical system ang kinakailangan i-check ng mga otoridad, maging yung integridad na rin mismo nitong building. Dahil hanggang kagabi, nung na-fire out na, merong bahagi pa rin ng kisame nitong building na ito na bumabagsak. Okay. Ivan. Maraming salamat, James Agustin. Samantala, pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahi ng Metro Manila Development Authority na agahan ang pasok ng mga nagtatrabaho sa national government agencies para hindi sumabay sa rush hour. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. Sabi naman ng Civil Service Commission, dapat isaalang-alang din ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Ay kay CSC Commissioner Aileen Lizada, may memorandum sila na nagsasabing hindi pwedeng mawala ng tao sa mga tanggapan ng gobyerno mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At bago pa raw imungkahi ang mas maagang pasok, tingnan muna raw ang mga ipinatutupad nilang option tulad ng flexible working time at work from home setup.
we understand where MMDA is coming from kasi they're looking it at their lens, which is traffic. Sabi naman, we look at it sa lens ng CSE. Ano ang epekto nito sa mga kawani ng empleyado ng gobyerno? What about the private sector? While it is a good idea, ang ating tanong ngayon, ano na ang priority ng gobyerno? Traffic or the transacting public? So we have to put our priorities in order. We have to study this thoroughly. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na kasinungalingan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga blanko sa 2025 national budget. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, nagpahayag lang ng legal opinion si Duterte. Narito ang aking unang balita. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilo with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Puna ni Ungab, 13 pahina sa Bicam report ng 2025 budget ang may mga blanko sa halaga ng nakalaang pondo. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. Ang Bicam report ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang Bicam report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective Bicam report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanko. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Wala raw bahagi ng 2025 national budget na hindi binusisi bago ito pinirmahan ng Pangulo. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ayon din sa DBM, sa ilalim ng saligang batas, ang General Appropriations Bill o GAB at hindi ang Bicam report ang isinusumite sa Pangulo para pirmahan o i-veto. Ang bill na inihain sa Pangulo, kompletong dokumento raw, walang blanko o nawawalang detalye. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghayag ang dating Pangulo ng legal opinion. Ani Panelo, kung totoo mga pahayag ni Ungab na pinirmahan ng GAA ng may mga kahinaan, maaaring makulong ang mga may pananagutan. Tanong naman ni Ungab, kung may blankong item sa Bicam report na pinalabasihan ng mga numero nakalagay sa General Appropriations Act, paanong nakompleto ang GAA? Bakit daw pumirma ang mga miyembro ng Bicam sa anyay depektibong report? Bakit daw ito niratify ng Kongreso? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo? Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Daon na lang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabata sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestiyon ito sa Korte Suprema. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Agad daw na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 kapag pumasa ito sa Senado sa kasalukuyan itong bersyon.
I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Hindi naman daw tutol si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng panukala, lalo't mahalaga raw na makilala ng kabataan ang kanilang katawan at maipaliwanag sa kanilang masamang epekto ng maagang pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol. Ikinababahala lang daw niya ang ilang probisyon nito. Paglilinaw naman ni Senadora Risa Hontiveros na may akda ng panukalang batas, wala sa kasalukuyang bersyon yung mga binanggit ng Pangulo. Nilalaman lang daw ng panukalang tungkol sa anatomy ng katawan ng kabataan at consequences sa maagang pagbubuntis. Patuloy pa naming nililinaw sa Malacanang kung saan sa Senate Bill 1979 nabasa ng Pangulo ang mga tinukoy niyang probisyon. 2 tonelada ng iniinalang smuggled na karning manok ang nabisto sa isang truck sa Caloocan. Delikado raw ang ganyang karne dahil hindi dumaan sa inspeksyon ng mga otoridad. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Mga smuggled na karne na balak daw ibagsak sa Caloocan yung laman nitong truck sa ating likuran. Pero ito ay nabisto ng mga otoridad at dinala rito sa kanilang headquarters sa Pasay City. Kumpiskado ang refrigerated truck na ito matapos malambat sa operasyon ng pinagsamang puwersa ng National Meat Inspection Service at National Bureau of Investigation. Nakita sa operasyon ng mga karne ng manok na walang mga kaukulang dokumento. Nambuksan na itong refrigerated na sasakyan, ito ang tumambad. Tinatayang 2 tonelada ng unregistered at hinihinalang smuggle na food items. Sa visual inspection ng mga operatiba, mga chicken breast ang nakalagay sa freezer. Nasa kustudiya na ng NMIS at NBI ang driver ng truck. Hindi na siya iniharap sa media. Hindi pa rin muna sila nagbigay ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan niya. Ayon sa otoridad, kasalukuyan pa sila nagkakasa ng follow-up operation sa mahigit 40 tonelada pa ng smuggled na karne na nais ipakalat sa publiko. Malaking peligro raw ito sa kalusugan ng taong bayan kung aabot sa merkado ayon sa NMIS. Siyempre ito undocumented to. Undocumented. Karaniwan kasi ng mga ito, hindi natin malaman kung ayos ang pinanggalingan nito. Pagka kasi documented yan, yung mga may papel, nanggaling yan sa mga compliant na mga accredited na meat establishment. Na-inspect yan, maayos, palinis, safe. Pagka undocumented, karaniwan mga hot meat. Yan. So, hindi natin alam kung anong proseso, paano ini-handle. Igan, isang truck pa na nakikita ninyo ngayon ay kakarating lang ngayong umaga. Bahagi rin yan itong grupo na nasabat dito ng mga otoridad. At ito naman yung may laman na 2 tonelada na smuggled na karne. Ganito kalaki yung refrigerated na trailer na naglalaman nga nitong kontrabando. Ito ang unang balita. Wala rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA Integrating News. Diyanig ng magnitude 6 na lindol ang Southern Taiwan kanina madaling araw ayon sa United States Geological Survey o USGS. Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan sa Chiayi City, nahulog ang mga gamit sa tindi ng pagyanig. Naitala ng USGS ang epicenter ng lindol 12 kilometrong norte ng Yujing District sa Tainan City. Nangyari ito ilang minuto makalipas ang hating gabi. May ilan daw na kinailangan sagipin mula sa mga gusali at wala pang ibang detalye kung ilan ang nasaktan dahil sa lindol. At kaugnay nga ng magnitude 6 na lindol sa Taiwan, mapanem natin si Marcy, isang Pinoy na factory worker sa Tainan City. Marcy, magandang umaga. Marcy. Magandang umaga, Marcy. Yes po, sir. Hello. Good morning. Mangungumusta lang kami sa inyo dyan matapos itong lindol. Yes, sir. Okay na po sa kami ngayon, sir, dito. Ikaw ba'y lumikas o yung may mga kasamahan ka bang inilikas? Nung paglindol po, sir, lahat po kami ay
lumabas po kami ng aming pabrika po. Oo. And doon po kami lahat nagtipon-tipon po. Pakilarawan mo nga sa amin, gaano kalakas ang lindol na naranasan nyo dyan, Marcy? Sir, super, nung that time talaga na naglindol, sir, grabe. Super lakas po. 6.5 po, sir. Dito po kasi tumama talaga mismo dito po sa Tainan po, yung lindol po talaga. Ilan ang mga Pilipinong kasama mo sa pabrika? Actually po, sir, yung mga Pilipino po dito, nasa mga 300. Oo. 300 po. Wala naman nasaktan? Wala naman po, sir. Ngayon ba naibalik na kayo sa pabrika? Yes po, nakabalik na po kami ngayon, sir. Salamat sa Diyos. Safety po kami lahat. At may mga tulong ba kayo na nais iparating? Yes, sir. Lahat po ng government po dito nung after paglindol po, may ambulance po na naka-ready po dito sa labas po ng aming company. Mga kamag-anak mo, kausapin mo ngayon, Marcy. Hello po sa magulang ko po dyan sa Mindanao. Sa nanay ko na sa Mirna, huwag kayong mag-alala at okay lang po ako dito sa Taiwan. Para po sa inyo itong lahat. Mga kinatawan ng ating gobyerno sa Taiwan, kamusta? Kinamusta na rin ba kayo dyan? Yes, sir. Lagi po sila nakaka-operate po sa amin po. Lagi po. Okay. Maraming salamat at ingat kayong lahat dyan, kababayan, ha? Marcy, salamat. Maraming salamat din po, sir. Thank you so much. Marami ang nagkakasakit ngayong paiba-iba ang panahon. Minsan mainit, minsan malamig. Ang paalala ng eksperto sa unang balita live ni CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan, ang pabago-bagong panahon ay maaring makaapekto sa immune system ng isang tao na posibleng magdulot ng sakit tulad ng ubot-sipon. Lumiban sa klase ang grade 5 pupil na anak ni Lilian, residente ng barangay Bunuan, Gazet, Dagupan City. Dinala niya sa health center ang 12 anyos na anak na 3 araw na raw inuubo at sinisipon. 1 ng madaling araw, alauna, alas 12, parang didiretso yung ubo niya, hindi makatulog. Kaya minabuti ko wong ipa-check up na. Ayon sa Health Authority, dumarami ang mga nagkakasakit ng ubot-sipon dahil sa pabago-bagong panahon. Sa tala ng Department of Health, mahigit 179,000 ang naitalang influenza-like illness sa pagtatapos ng taong 2024 at nadaragdagan pa ngayong Enero. Dulot ito ng mga respiratory virus ayon sa Health Department. Paano maiwasan? Mag-mask na lang po tayo. Mag-mask na lang para may protection. Bukod sa acute respiratory tract infection, marami rin daw ang nagkakasakit ng hypertension at gastroenteritis. Payo pa ng mga doktor, uminom ng maraming tubig, kailangan may sapat na pahinga at huwag kaligtaang uminom ng bitamina. Yung ubot-sipon usually is viral. Pero yung iba, tumatagal yung ubo nila ng 1 week na pa-check up na po. Igan ang payo ng Health Authority kung ang ubot-sipon ay hindi pa gumagaling sa loob ng 2 linggo o lumalala pa, kailangan nang magpatingin sa doktor. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Mga kapuso, simulan na nga po ngayong araw ang pagpapatupad sa ikatlong sunod na price hike sa mga produktong petrolyo. So far, ito na po ang pinakamataas sa single price hike para sa taong 2025. So 2 pesos and 70 centavos po ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, 1 peso and 65 centavos sa kada litro ng gasolina at 2 pesos and 50 centavos naman po sa kada litro ng kerosene. Ito po sa kinaroroonan ko sa isa sa mga gasolinahan dito sa May Kamya sa Quezon City. Makikita niyo po ay mangilan-ngilan na lamang po yung mga motorista na nagpapakarga. No? Pero kanina bago mag alas 6 ng umaga nang eksaktong ipatupad nga po yung big time oil price hike ay talagang pila yung mga sasakyan na pumunta rito sa gasolinahan na kinaroroonan ko. May mga truck, mga kotse, motorsiklo, pero karamihan mga taxi yung inabutan natin noon na nagpapakarga bago mag alas 6 para umabot sila dun sa bago magtaas yung singil. Bumaba na ang presyo ng itlog sa ilang palengke sa Metro Manila, kaya naman i-add to cart na sa inyong pamimili. At live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ, namili ka na ba ng itlog?
Nako, Igan, namili na ako, no? Pero hindi para sa akin because I'm vegan. Para sa mga kasama sa bahay. Igan, good news nga, no? Para sa mga kapuso nating mahilig sa itlog o magluto ng itlog, lalo na tuwing almusal. Dito sa Marikina Public Market, nasa 10 pesos hanggang 20 pesos ang ibinaba ng kada tray ng itlog. Noong nagdaang holiday season, nagtaasan ang presyo ng ilang bilihin sa palengke kabilang ang itlog. Ngayon, bumaba na ang presyo nito. Sa monitoring ng Department of Agriculture as of January 15 sa ilang pamilyan sa Metro Manila, nasa 6 pesos hanggang 10 pesos ang kada piraso ng itlog, depende sa laki. Di yan nalalayo sa inikutan naming tindahan ng itlog dito sa Marikina Public Market. Mabibili ang pinakamaliit na itlog sa 6 pesos at 50 centavos. Ang small size nasa 7 pesos. Ang medium naman 8 pesos kada piraso. Habang ang large ay 8 pesos and 50 centavos. At ang pinakamalaki o jumbo 10 pesos ang isa. Kung kada tray naman, bumaba ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng itlog depende sa size. Ayon sa tinderong si June, mababa rin ang kuha nilang presyo sa kanilang mga supplier nitong mga nagdaang linggo. Pagkatapos ng bagong taon, Pasko't bagong taon, hindi pa totally naubos ang supply Sobrang dami pa. So kaya medyo bumaba pa. Good news ito para sa mamimiling gaya ni Caroline na lingguhang namimili ng isang tray ng itlog. Makakatipid daw siya. Yung pagbaba ng itlog, malaking kasi everyday living yung itlog. Lalo na pag nagda-diet ka. Diba? Boiled egg. Tapos mga paborito nilang kids din yan 10 to 20 pesos pwede mo gamitin sa iba. Sa iba, pabili ng ulam mo, pagdagdag ng pabili ng ulam. So malaking bagay din 10 to 20. Igan, ayon din sa nakausap nating tindero, kung kaya naman daw ng budget ay isang tray na or kada tray na ang bilhin para mas malaki ang matipid na mga mamimili. Habang stable pa ang presyo nito. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Attention foodies! Nasa Pilipinas ngayon ang international celebrity chef at TV personality na si Gordon Ramsay. Una nang na-meet ng ilang kapuso stars ang culinary icon. Kabilang si Christian Bautista, pati sina Chef Elite Manaig at Jose Sarasola. May mini MasterChef Challenge naman si Chef Gordon kung saan na kumasa ang Pinoy content creator na si Ninong Rai. Ang signature dish ni Chef Gordon na Beef Wellington, ginawa naman ng lumpia version ni Lumpia Queen herself, Abby Marquez. From Hell's Kitchen, hindi rin inurungan ni Chef Gordon ang dance floor na humataw kasama ang brother and sis duo na sina Niana Guerrero at Rance Kyle. Yun Nasa bansa ang British personality para bisitahin ang kanyang restaurant. Ang UH barkada nating sina Ate Sue at Chef JR na-meet kaya si Chef Gordon. Yan ang abangan dito sa unang hirit. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.